Hello mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa ating farm. Kinukuha natin yung mga sisiw ng mga pato na kakahatch pa lang. Ang daming mga pato mga ka-farmers. More than 10,000 ducklings. Sobrang napakarami. Kung tingnan nyo, napaka gandang tingnan, no? Nakaka-inspired na mag-farm pero kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang mag-farm, huwag nyo subukan kung kulang kayo sa kakayahan, kung kulang kayo sa kaalaman. As you can see, nakikita nyo man si ate dito, ang ganda ng kanyang mga pinupulot lang yung mga sisiw galing sa ng tipaka ng itlog. At ngayon, dinala ng mga ito sa farm para ito ay doon na palalakihin. Daming mga sisiw ng mga pato mga ka-farmers. Pinubuhat na nila ni Kuya yung mga sisiw para dito na ilagay sa farm para dito na lumaki. Itong mga bibi, mga ka-farmers. Tingnan nyo, ang kaganda, ang lulusog pa ng mga bibing ito. Maliliit na mga bibi. Pare-pareho yung mga kulay mga ka-farmers. Kunti lang yung ibang kulay, may itim, pero halos yung kulay niya, ito, yellow. Mga ka-farmers, kung gusto nyo mag-farm tulad nito, tingnan nyo ang ginawa ni Kuya. Nilagyan nila ng ilaw at di masyadong malayo at di masyadong malapit sa lupa para doon lalapit yung mga sisiw para mainitan yung mga sisiw at yun ang magsilbing nila, parang yun ang nagpapabuhay, nagbigay ng lakas sa mga sisiw. At ngayon, kikita nyo naman na malalaki na yung mga sisiw, ang bibilis nilang lumakbo at ang cute pa nila mga ka-farmers. Ngayon pinapalabas kasi ang mga sisiw ay kailangan ding paiinitan at painumin ng tubig para sila ay lalakas. Kapag nandun lang sila sa loob palagi ng kanilang bahay, hindi sila lalakas at siguro magkaroon pa sila ng maraming sakit kapag hindi sila maiinitan. O, tingnan niyo mga ka-farmers, yung bibilis na silang lumalaki. Mabibilis silang mga lumalaki mga ka-farmers. Ang galing. No? Tingnan niyo mga ka-farmers, nakaka-inspire talaga. Ngayon, malaki na. Mga 1 to 2 weeks. Ganito na kalaki yung mga nila. Ganito na kalaki ang mga sisiw ng mga ducklings. Ngayon, as you can see, malalaki na, mabibilis silang tumatakbo. Ay pinapainom ng tubig at saka kailangan din linisan ng mga ka-farmers ang lugar kung saan sila nilalagay kasi kapag hindi nililisan ay tiyak na magkakaroon sila ng sakit. Nilagyan din nila ng tubig para ang mga bibi ang mga pato, mga bibi ay makakalangoy. Kasi yan ang nature ng mga bibi mga ka-farmers. Kailangan din silang mag-function kung ano talaga sila. Kunyari, mga bibi, kailangan sila palalangoyin. Kapag mga manok, kailangan silang sa kanila mga mga tirahan. Mga 2 weeks na to mga ka-farmers, malaki na mga bibi nila. At si ate naman dito ay nangunguha ng mga pagkain para pakain sa kanilang mga maraming mga bibi. Naka-inspire talaga mga ka-farmers kapag ikaw ay may malaking lupain at kailangan mo na gusto mo ng farm tulad dito, ayun na nga, kailangan mo na, pwede mo itong gayahin. At ngayon ay malaki na ang mga sisiw ng mga bibi mga ka-farmers. Ito yung mga nangingitlog. Yan, mga bibi mga ka-farmers na kikita natin sa ating mga palayan. Yan ang nangangain ng mga kuhol, ng mga damo-damo, mga isda, kung ano-ano pa ang kinakain lang mga ka-farmers. Yan, sila ay dyan. Kapag sila ay nabubusog na, sila ay nangingitlog lang kung saan-saan. Kaya maraming mga sisiw, nagproproduce sila ng maraming mga itlog. At kapag ito ay pinapahatch, yun yung iba naman nilalagay sa incubator. At yung iba naman, natural yung pagka-hatch ng mga bibi. Pero sila mga ka-farmers, dami nilang mga bibi. At kapag tapos sila magpunta sa isang lugar at tapos wala ng mga pagkain, ayun nga, si Kuya na namumulot na dito ng itlog mga ka-farmers dahil yung mga bibi na busog dahil sa kaya ng mga palay doon sa basakan, sa palayan,
ay yan kinuha ni kuya. Maitim-itim kasi maraming mga itiyan mga ka-farmers pero walang problema dahil lilinisin lang niya nila. Ngayon, pinapaliguan ng mga bibi mga ka-farmers, pinapababa dito yung maliliit at mga malalaki, isinaman lang mga ka-farmers. At kapag tuwing gabi, kapag yung mga inahin ng mga bibi, sila ay nangingitlog at kinamugahan, pupulutin yan ng mga ari, mga ka-farmers. Galing, galing, nakaka-inspire talaga mga ka-farmers din yan, no? Kikita nyo naman na sila kuya naglakad lang dyan sa lugar kung saan napakaraming itlog dahil dyan ang itlog ang mga bibi, mga ka-farmers. Kapag ikaw ay mayroong, shall we say, 1,000 ka bibi, yan, dami sa sigurong itlog. Siguro 500 na mga itlog at dami mo ng ulam mga ka-farmers. Kung di man uulamin, ay pwede rin itinda doon, binta doon sa palengke para kaming ulam. Gawing balot, gawing itlog, mga pang-konsumo araw-araw. Tingnan niyo mga ka-farmers, oh, daming mga baby, parang gutom na gutom. Kailangan sila ng maraming pagkain. Kailangan sa maraming pagkain, maraming mga dami rin sila mga itlog na maibigay in return mga ka-farmers. Ngayon, si Kuya binubunot na ito yung mga screen ng mga baby para hindi sila makalabas. Ito yung palakarin naman ni Kuya. Saan kaya ito dadalhin? Siguro punta naman ito sa tabing ilog para paliguan kasi mabahaw sila mga ka-farmers dahil sila natulog lang kung saan doon sila nalilibang mga ka-farmers. Pupunta naman dito sa palayan. Yan, pinapaliguan. Ang iba dyan, yan, no? Nagpasarapan sila mga ka-farmers. At maya-maya, may itlog na rin yan. Tingnan nyo. Nagagawan sa isang babae mga ka-farmers. Yung ibang mga lalaki, hindi na sila tingnan nyo mga ka-farmers, maraming itlog na. Yan ang mga itlog sa mga babae, mga bebe na hindi nakakapangitlog sa gabi. Yung iba nangitlog sa umaga. Kaya yung mga tao, pinupulot talaga nila. Ilang sinusubaybayan kung saan nagpunta ang mga bibi, kung saan nakatambay kasi maya-maya makita nila na may marami talagang mga itlog ang maiiwan dyan sa kung saan sila nagtatambay. Talagang nakaka-inspire mga ka-farmers. Ang tindi talaga. Maya-maya, lutuin na yan ni Kuya, pertuhin, kaya lagain, tapos ano kaya, sunny side up, or ano kaya, ilaga, boiled egg, pwede rin kilawin. Ang dami talaga mga ka-farmers, sobra sa 2,000 siguro na sa mga 10,000 yata yan nakabibi mga ka-farmers. At yung mga maliliit, ayan pa mga maliliit mga ka-farmers, yung iba malalaki na. Yan ang nagpo-produce ng mga itlog mga ka-farmers. Ganda talaga, kaka-inspired. Oh, tingnan niyo mga ka-farmers. So, dami sila nagbabantay kasi napakaraming baby. Yan oh, pinatabok na nila sa pikas na bahin sa Humayan kasi naubusan ng ano, Humayang kabila. Hinuhurot na ng mga baby. Oh, konti lang talaga mga may itim. Halos talaga mga puti. Konti lang yung may itim mo. Mayroon pang maliit oh, yan oh. Daming mga baby, mga yun isa, sagasaan pa. Muntik na matuloy, mapatay tuloy. Siguro lutuin na yan ni Kuya, ihawi na yan mamaya kasi napiyang na yung isa. Wow, galing. Tingnan. Talagang nakakamangha talaga mga ka-farmers. Kapag ikaw magtsatsaga, dami mo talagang maanis buhay. Yan, tulad yun, mga baby. Mga baby, mga baby rin. Dami mga baby. Yan, pinapaliguan. Pinapupunta kung saan sila makakita ng mga maraming pagkain. Kasi yung mga baby, mga kapatid, kailangan talaga, mga ka-farmers, kailangan talaga sila pinapakain lagi. Dapat sila ay busog lagi para sila ay may ngitlog. Pero, at kapag sila naman ay gutom, hindi sila may ngitlog. May ngitlog yung iba pero konti lang. At yung mga itlog nila ay maliliit. Dapat sila talaga ay busog. Pinapaliguan, pinapalaka doon sa Humayan, pinapalaka doon sa lugar kung sila ay maraming makikita ng maraming pagkain, mga humay, mga palay, ano pa dyan, mga uod, mga kuhol sa Humayan. Yun dapat ang ginagawa ng mga tulad dito mga ka-farmers, mga nangyayari. Dami, dami. Tingnan nyo ng Humayan, lapok na talaga. Daming putikan na talaga. Yung si ate, nagdala pa ng bunal.
para 'pag may bibi na matigas ang ulo, bunali na at ihawin para na wala ng matigas ang ulo na bibi. 'Yan pinapauli na nila ang kanilang mga bibi, mga ka-farmers. Pero yung isa, ang gahi talaga ng ulo, liliko talaga siya. Ang gahi talaga ng ulo, yung iba sunod-sunuran, yung iba nagpaplanong tumakas, yung iba yun nakaangat na, yung iba naman tatakas talaga 'tong dalawang 'to, gusto talagang magpaihaw. Hindi sila makaangat diyan 'no, medyo mataas-taas. Ayan, lumangoy na talaga ang mga bibi. Hirap talaga 'pag ikaw lang mag-isa nagbantay nitong mga ka-partners, mga ka-farmers. 'Di talaga puwede kapag ikaw ay nag-isa lang, dapat mga ano kayo, 10. Hindi yung 5 lang, dapat 10 talaga kapag ganyan karaming mga bibi. Kasi yung iba liliko, susuong, tatago, yun na nga, 'di na makikita, sayang naman. 'Yan, 'pag busog na 'yang mga bibi na 'yan, pinapauwi na sa kanilang tulugan at do'n sila hatch naman sila ng itlog, mga farmers. Dami. Kung gusto mong ano, gumawa ng ganito ay pwede. Basta't may ano ka, malaking space, yung ano, kapitbahay mo, yung mga may kakilala kang mga humayan, para kapag meron kang ganito, yun, palakad mo lang, lakad-lakarin mo lang do'n sa humayan para makakain ng mga humay. Kailangan mo rin ng ano, kailangan mo lang ng mga tauhan para magbabantay, kailangan para tumulong para mag-manage ng iyong ano, ng iyong mga baby para 'di makatakas, 'di makawala. Ka-farmers, kung hindi ka pa subscribe sa channel natin, pa-subscribe, pahit na ng notification bell para maging notified ka sa ating next video. Pa-comment at pa-share na rin. Maraming salamat po.